Andito kayo ngayon sa Sir Toko's classroom na sa Sir Toko ninyo. And ang ituturo natin for today is scientific notation. Okay, scientific notation is a form of presenting very large number or very small numbers in a simpler form. As we know, the whole numbers can be extended till infinity. But we cannot write such huge number in a small piece. We should represent a million places. Difficult numbers for you hence we use scientific notation. Now to make it simpler, no? Gumagamit tayo ng scientific notation para paliitin o pasimplihin yung isang number na sobrang laki. Okay? So tingnan natin dito sa example natin sa may baba. Tingnan natin. So may nakasulat diyan, ano bang number 'yan? 4,500,000. Okay? So, pag ginamit natin siya, pag pinapunta natin siya sa scientific notation, pag kinonvert natin, ito yung magiging form niya. 4.5 times 10 raised to 6. Okay? Ito yung ating base, ito yung ating exponent, tapos ito naman yung ating coefficient. Okay? 4.5. So, paano natin nakuha yung ganun? No? Sa scientific notation kasi, ang ginagawa natin dyan is nag-move tayo ng left or right. Okay? So, nandito yung decimal point mo, kailangan ang magiging form natin is ganito siya. Isang number tsaka isang decimal. Or depende kung ilang decimal yung need natin pala. So, dito, ginawa lang natin isang decimal point tsaka isang number. No? So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, 7. Kaya, ilan yun? 6 lang pala. No? 1, 2, 3, 4, 5. Ako sumobra yata ng 0. Wala pala tong isa. Sumobra pala ako ng 0. So, 6 lang yan, no? Kaya ang ginawa natin ng 4.5 times 10 to the 6. Okay? Dito naman sa baba, ito kasing pagkakasulat nito, maliit na number siya, di ba? So, kailangan, magano tayo ng simpler, no? Simpler. So, dito naman, magmumove ka, tinan mo, pagka galing ka sa, tag dito, mula ka sa kaliwa, papunta sa kanan, move ka ganyan, 1, 2, 3, okay? So, 4.53 times 10 to the negative 3. Okay? Pag yan ay maliit na number, nagiging negative yung ating exponent. Kagaya nito. Okay? Para mas madali natin maintindihan, mayroon pa tayong mga example or meron tayong mga rules dito, no? Sa ating scientific notation. Hello! Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin, nagla-like, nag-share, no? Thank you po. Thank you po. Pa-share na lang din po, no? And pa-like para sa mas marami pa makakapanood natin. Okay? Sa rules naman tayo. To determine the power or exponent of 10, we must follow the rule listed below. Okay. Rule number 1. The base should be always 10. No? So, dito, pag scientific notation daw, palagi tayong naka-base 10. Ang nagbabago dyan is ito. Itong exponent niya. Ito namang 1.6, yung tinatawag natin kanina na coefficient, nakadepende kung ilan yung gusto ng ating teacher. No, pero usually nasa pagitan lang 'yan ng 1 tapos hindi aabot ng 10. Okay? So, yun yung una nating rule, base mo kailangan lagi kang 10. Okay? Next rule, the exponent must be non-zero integer. That means it can be either positive or negative, no? So, meron tayong mga sample na positive yung exponent natin, tapos meron din naman tayong negative. Okay? Pero syempre, magkaibang number yan, no? Halimbawa, dito sa 1.6 times 10 raised to 5, magmumove ka ng 5 places to the right. So, 1.6, move ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ano natin? Itong nandito sa example na to, yan ay 1, 6, 2, 3, 4. Kasi ito namang nasa may taas, itong negative. Ang gagawin mo dyan, pagka negative, mag-move ka to the left. Okay?
So, 1.6, move ka ng ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Ito, lagyan mo ng mga 0 yan. Okay? Tapos, ayan yung magiging sagot natin. 0, 0, 0, 0, 1, and 6. Tapos, dito, hindi tinatanggap ng mga teacher natin. So, ginagawa, nilalagyan natin ng isa pang 0 dito. Okay? Scientific notation naman is isa mga pinakamadaling topic natin. Na? Next. Rule number 3. The absolute value of the coefficient is greater than or equal to 1 but should be less than 10. Okay? So, ang range lang ng ano natin, pwedeng maging ito, coefficient is, sabi niya, pwede kang maging equal sa 1, no? Ito yung A mo, no? Pwedeng 1, no? Pero hindi ka dataabot ng 10. So, pwede kang hanggang 9.999999 tapos 1. Okay, yan lang yung range mo. 1 to 9.99. Okay? Number 4, coefficient can be positive or negative numbers including whole numbers and decimal numbers. Okay? Sinasabi lang dito, itong coefficient daw, pwede siyang negative, pwede din siyang positive. Okay, meron din tayong ganong cases na negative tsaka positive yung ating cases. Okay? Hello. Sa mga nanonood sa atin, ha? May ba yun? May. Hello, hi. Ma'am Dani, hello sa inyo. Then next is mantisa carries the rest of the significant digits of the number. Ano din yung mantisa? Yung mantisa, kapareho din yun ng coefficient. Ito yung magdidictate sa atin kapag meron tanong sa atin about, halimbawa, tinanong tayo. Wait lang, ha? Muulan. Okay? So, ayun din yung magde-determine sa atin. Ano? Ang itim ko naman. Sagit lang. Lalagyan din yung ilaw. Ayan, hello. Ayan, medyo lumiwanag ako. Ang dilim ko. Okay, so dito naman sa mantisa, ito rin naman yon. Kapareho ng mantisa na tinatawag natin is yung coefficient, which is ito. So kung dito, naalala niyo yung lesson natin kahapon, yun ay, kahapon ba yun? Kagabi? Kagabi, no, yung significant figures or significant digit. Ito yun, no. Kung matatandaan niyo yung lesson natin, yung 1.1 ay 2 significant figures yan. Okay? Ito, hindi natin ito pagbabasihan pag sinasabing significant figures. Ito lang. Yung mantisa o yung coefficient lang. Okay? Let's go to examples. No? Wala pa pala. Wala pa pala tayo sa example. If the given number is multiples of 10, then the decimal point has to move to the left and the power of 10 will be positive. Okay? So, example, 6,000 equals 6 times 10 to the third power or cube, no? In scientific notation. So, ganun lang daw yon. Sabi niya, multiples daw ng 10. Parang ganito yon, no? Nandito ka na sa point na to. Yung decimal mo, 1, 2, 3. Okay? Yung 6 ba, pasok yun sa range natin na 1, greater than or equal to 1, pero less than 10. So, pasok siya. So, ang gagawin mo, i-multiply mo yan sa 10. Ito lagi yung base natin. And then, ilan yung minove natin pa left? Yun ay 3. Okay? So, ganyan yung ating procedure dyan. How about dito naman sa kabila? If the number is smaller than 1, then the decimal point has to move to the right, so the power of 10 will be negative. Okay? Halimbawa naman yung example daw natin is 0.006. Okay? So, ang gagawin natin dyan, huwag nyo na gano'n pasin dito, nakakadagdag ng paglito ito. Ganito ang gawin natin. Move ka. 1, 2, 3. Okay? Pagka papunta ka sa scientific notation, tas nag-move ka ng ilan? 3. No? So, 6,
times 10 to the ilan? Negative 3. Okay? Negative 3 yung atin. Kasi naka-decimal, kayo na lang tandaan nyo dyan. Kapag ka-decimal, tapos papunta sa scientific notation, automatic negative yung ating exponent. Okay? Next. Ito. Dito na tayo sa natin, sa mga problem, no? Na usually may encounter ninyo sa mga exams ninyo, no? Either sa trabaho, no? CSE, o kung saan man na exam ninyo. Kung elementary, high school kayo, malamang kasama to sa lessons ninyo, no? Okay? So, sabi dyan, number 1 pa na, question number 1. Question number 1 natin is, ilan ba yan? Okay? 490 million. No? Paano daw natin yan i-convert into scientific notation? No? So, pag nandito ka, sulat muna natin 490123123. Okay, nandito yung decimal point mo. No? So, ilan yung move natin para maging 4.9? Kailangan 4.9. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, 4.9 times 10 tapos to the 8 yung kanyang power. Okay? Kapag ka, note muna natin, note. Kapag ka standard, ito yung standard form, no? Ayan, standard form. Tapos, standard form to scientific notation, pag nag-move ka ng pa-left, move mo pa-left or pa-kaliwa, okay, positive, exponent ka. Okay, linawin lang natin to, no? Sabi dyan, note, kapag ka standard form, no, standard form to scientific notation, which is ito yon, mga to, pag nag-move ka ng pa-left, ginawa natin, okay, yan, ang exponent mo is positive. Okay, so titingnan natin dito, 8, na-move tayo, so ang sagot natin is ito, letter B, no? Next. Number 2 pa lang tayo, no? Number 2. Okay. So, ilan yan? 1 billion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1 billion yung given natin. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng scientific notation para maisulat natin yung sobrang laking numbers into simpler form, no? So, gawin natin yung kaninang rule natin, no? Kailangan magiging form niya is 1 point something, no? So, dito ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nandito na yung decimal point mo ngayon, 1.3 times 10. Nag-move tayo pa kaliwa, no? So, ang gagawin natin dyan, yun ay, ilan nga? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Ang sagot natin doon is 10 raised to 9. So, ang sagot natin doon is letter C. Okay? Next. Ito. Papunta ulit ng ng scientific notation, number 3. Okay. Ito ay 50 million, no? 50,500,000. Iko-convert daw natin into scientific notation, no?
So, ang gagawin natin dyan is, sulat mo natin dito sa kabilang side. Nandito ka, okay, kailangan mapunta dito yung decimal point natin, no? Kailangan isa kasing whole number, tapos kung ilang decimal yung magiging available, no? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? So pag sinulat mo yan, nandito na yung decimal point mo, 5 point, meron ka pa ditong whole number, non-zero, so susulat mo din siya, tapos times 10, yung 10 hindi nababago yan, no? Yan lagi yung base natin. So meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7, ang sagot natin doon is letter A. Okay, so ganun lang siya, no? Ang rule natin, pagka papunta ng scientific notation, pagka gumalaw ka ng pakaliwa, no? Pakaliwa, ang magiging exponent ng 10 mo is positive. Okay? Next. Ito, 0.0, ilang 0 yan? 0.000000097. Kung bibilang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na 0 tas 97. Okay? So kailangan ang magiging form natin is isang whole number tas yung decimal daw. Tinatanong, ano yung itsura niya pagka naka-scientific notation ka? So ganito gagawin natin dyan. Sulat muna natin. 1, 2, ilan ba? 7 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 97. Okay? So, kung nandito ka naman, no, pagpapunta sa scientific notation, no, standard form to scientific notation, pag nag-move ka ng, kailangan magiging 9.7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, magiging 9.7 times 10. Ngayon, pag scientific, standard form to scientific notation, pag nag-move ka ng to the right, ang magiging exponent mo is negative. So, ilang places yung ginalaw natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, ang sagot natin is 9.7 times 10 to the negative 8. Okay? So, ang sagot natin is letter B. Okay? Next item. 0.0000212. No? So, paano daw yan pagka scientific notation? Okay? So, ang gagawin natin dyan is isusulat muna ulit natin siya ng maayos, no? Sulat mo natin maayos. 0.0000212. Okay? So, pagka sinulat natin yan, kailangan natin makakuha ng form na isang number, no? Tsaka, kung ilang decimal yung available, no? Kailangan mapupunta daw dito. No? Dito sa side na to yung decimal natin. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. No? So, 2.12 times 10. Dahil ang ginalaw natin is from left to right, papunta sa right, so magiging exponent natin is negative. Ilan nga yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, ang sagot natin doon is letter C. Okay? Next. Ito na. Convert 0.0000046 into scientific notation. No? So, i-convert daw natin to into, Sir Jay, thank you po sa pag-like, Sir Jay, no? Sa ating live ngayon. Scientific notation tayo ngayong araw. Okay? So, i-convert daw natin to into scientific notation. Paano daw yan? So, ang gagawin natin dyan is kailangan makakakuha tayo ng isang number tas yung decimal, no? So, kailangan, pag sinulat natin yan, 0.0000046, kailangan yung decimal point natin mapupunta daw dito.
Okay? So, ang gagawin natin, move ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, 4.6 times 10. Okay? 7. Ngayon, titingnan muna natin kung paano ka gumalaw. No? Ang ginalaw mo is from left to right. No? Pag left to right ka, ibig sabihin negative yung magiging exponent mo. No, thank you po sa mga nagla-like, ano? Thank you po sa ating mga nagpa-follow sa atin. Thank you. Next. Ang sagot natin, letter dog, letter D, no? So, next example. Okay? Meron tayo diyan, ano yan? Paano basahin yung number na yan? No, dito tayo kaya tayo nag-scientific notation kasi yung mga ganitong malalaking number is inaano natin, pinapaikse, no? Pinapasimple natin. So, sulat natin para makita natin kung ilang zero talaga yan. Okay? So, ang given natin is 301 million. Paano daw yun sa scientific notation? Okay? So, sulat natin. 301 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay? So, ito yung ating given. Kailangan natin makakuha. Kailangan yung decimal point daw natin nandito. Okay? Sa kasalukuyan, ito yung decimal point natin. So, mag-move tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, 3.01 tapos times 10. Okay? Ngayon, nag-move tayo mula sa right to left, no? Pag right to left, no, papunta ka sa left, magiging positive yung ating exponent, no? So, ang sagot natin doon is letter D. Okay? So, madali lang scientific notation, no? Isa sa pinakamadaling topic ito. Okay, next. Convert, no? 1.36 times 10 to the 7 from scientific notation to standard notation naman or sa standard form, no? So, pagka ganito naman, pagka pabaliktad naman tayo, no? Scientific notation to standard or standard form. Okay? Dito naman tayo magbabase sa exponent niya. So, 1.36 times 10 to the 7. Okay? Ngayon, paano yan, sir? Pagka itong 7 na to, no, 7, pagka yung exponent mo is 7, tapos papunta ka sa standard form, ang move natin is to the right. Okay? Standard form, papunta ka sa standard form, pag positive, magiging to the right. Okay, so 1.36, move ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na. Tapos yung mga ito, itong mga parang mga walang, yung mga parang basket, lagyan mo ng itlog. Okay, so ilan yan? 1, 2, 3, 5. So 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. No? So, ang sagot natin is, ilan ba dyan yung merong 5 ano? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot natin is letter C. Okay? So, ganun yun, no? Pagka, ito, pabaliktad to, no? From scientific to standard notation ka naman dito. Okay? Next. Convert 3.56 times 10 to the negative 7 from scientific to standard notation, no? Dito ulit, no, from scientific notation mapupunta ka naman sa standard notation, no? So gawin natin ulit. Sabi natin pag scientific notation to standard, okay, iba pala to, no? 3.56 times 10 to the negative 7. Okay? Hello. So, pagka ganito, pag negative sign naman yung ano mo, pag negative sign, papunta ka naman sa left. Okay? Kapag negative, yan, negative 7,
left. Papunta ka sa left. To the left ka. Okay? So, gawin natin 3.56. Move ka, ilan daw? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na yung bago mong decimal. Lahat ng mga basket, lalagyan mo ng 0. 1, 2, 4, 5, 6. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6. Okay? Ito na yung ating sagot, no? So, kung bibilangin natin yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so lalagyan natin dito ng 0 kasi minsan hindi tinatanggap ng ating teacher, no? Ang sagot natin is letter D. Okay? Ilan na lang ba? Last 2 na ata tayo. Last 2 ba? Hindi pa. Last 3 pa. Okay? So, convert negative 3.87 times 10 to the negative 1 from scientific notation to standard notation. Okay? So, mapupunta tayo sa standard. Sabi natin, 3.870 times 10 to the negative 1. Okay? So, sabi natin kanina, pag negative, to the left. Okay? So, itong negative, i-disregard muna natin, no? Kasi hindi naman siya kasama talaga dito. Isusulat na lang natin siya pabalik mamaya. So, pag negative 1, so magmumove ka ng to the left ng isa. So, negative 3.870. I-move mo yan dito. Ang magiging bago nating sagot is negative 3. Andito yung decimal. 7, 0. Okay? Minsan, kailangan natin lagyan ng 0 dito, yung after nito. Kasi, minsan, hindi tinatanggap yan. 0.3870. Okay, sagot natin is letter D. Okay, negative pa rin siya, no? Kahit nag-move na tayo ng ating decimal, no? Okay? Last 2 na. Okay? So, convert 2.5 times 10 to the negative 1 from scientific notation to standard with two significant figures. No? So, dito naman, kailangan natin dito is magko-convert na tayo ng scientific notation to standard notation with tapos talagyan pa natin ng significant figures, which is lesson naman natin kagabi or kahapon yata, no? Okay, so convert muna natin 2.5 times 10 to the negative 1. Okay? So kailangan mag-move tayo. Sabi natin pag negative to the left, no? 2.5. Tapos i-move mo yan dito, magiging sagot natin is 0.25. Ngayon, kailangan natin malaman, no? Kasi ginagawa ng teacher natin, tinatanong tayo about sa kung ilan ba yung ating significant figures. Tanong ko lang muna, ito bang 0.25 is ilang significant figures? So tama, no? Dalawa. Okay? So kung dalawa na yan, ayun na yung ating sagot. Kasi etong 0.3, pag nag-round off ka, tama din naman yan, magiging 0.3. No? Pero, one significant figure lang yan. Ito naman, ilan? Two significant figures, pero kasi hindi siya equivalent dito. No? Hindi siya halos pareho. Dito naman, 0.3, one significant figure, no? 1 ba yan? 1. Okay? So, ang sagot natin dyan is letter A. Okay? Next. Last number na tayo sa scientific notation, no? Convert 0.60 times 10 to the negative 3 from scientific notation to standard with 3 significant figures, no? So, ang gagawin natin dyan is magko-convert muna tayo ng scientific notation to standard notation, tapos tsaka natin bibilangin kung ilan yung ating significant figures. Okay? So, convert muna tayo. Hello sa mga nanonood po sa atin. Sa mga hindi po nakabot sa lesson natin, na in-upload ko naman po sa ating YouTube channel. Okay? And dito rin sa TikTok. Kaso, onti lang. Okay? 4.6. Okay? Times 10 to the negative 3. Kapag negative yung ating exponent, tapos papunta tayo sa standard notation, mag-move tayo ng pa-left, no? So, 4.60. Move ka ng 1, 2, 3. Ito na yung ating bagong 0.46
Okay? Tapos meron ka ditong 0. Kasi kailangan mo lagyan ng 0 yan, no? Okay? And then, ang tanong, ito bang nasagot natin na to is may 3 significant figures na ba siya? O wala pa? So, check natin, no? Kung naaalala niyo yung rule natin dito, itong mga to is hindi sila significant figures. Itong dalawa na to, dahil 4 at saka 6 sila, hindi sila 0, automatic significant figures sila. Itong 0 na nasa kanan nila is significant, so meron tayong 3 significant figures. Okay? So, kung check natin kung ilan yung mga significant figures ng mga nasa choices, ito, tama, 3 din, pero hindi siya equivalent ng ating nakuwang sagot, no? Hindi sila pareho. Dito naman, meron tayo ditong 2 significant figures kasi itong 2 na to ay hindi significant, at saka hindi rin siya equivalent, no? Ito naman, 0.0046, yan ay ito pala yung pinakasagot natin, letter B pala. Namalikmata ako, no? So, ito ay kapareho, no? Pareho sila ng A and B ng value. Pero kasi dito sa letter A is meron ka lang 2 significant figures. Dahil itong mga to ay hindi mga significant. No? So, sagot ng final answer natin is letter B. Okay? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa scientific notation. And, please follow. No? Thank you sa mga nag-like sa atin. Yung ating YouTube channel and Facebook is Sir Tokwa. No? Pa-search nyo lang yung ating itong TikTok natin. Pa-follow na rin. Like, no? Thank you po. Maraming salamat po, no? Upload ko po mamaya sa YouTube channel natin to. Okay? Thank you everyone. Sir Tokwa po, no? Yung ating mga social media account. No? Thank you po. Okay? Scientific notation, no? Siguro mga susunod fraction na tayo. Thank you, refrigerator, no, sa pag-follow sa atin. No? Thank you. Please, follow nyo yung ating, subscribe kayo sa ating YouTube channel and mag-like sa ating Facebook, no? Pero dito lagi tayo nagla-live sa TikTok, no? Maraming salamat po. Thank you. Saan na ba yun mag-ano dito? Magtanggal ng maglilive. Ito. Okay? Thank you po guys. Thank you sa pagla-like at pag-follow. Thank you. Fraction na yung susunod natin. Thank you po. Sa mga hindi umabot sa lesson natin, na-upload ko na lang sa ating YouTube channel. Thank you.